Okay guys, for today's video, nakakatanggap din ba kayo ng mga tawag na nag-aalok ng loans, yung mga ganyan? Usually ito, nare-receive ko to kay One Hand, kay Mabilis Cash, and then kay Mocha Mocha. But yung kay Mocha Mocha medyo tumigil na. Pero sa mga legit naman, ang laging tumatawag sa akin ay si BPI. And itong si BPI na to, tumatawag to halos every day na nag-aalok ng credit to cash. Pagkatawag nila, "Hello po, this is blah 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 from this third-party company with BPI, etc. etc. Baka pwede nyo na pong makonsider itong credit to cash, etc. etc. Amounting to ganito." Araw-araw ganito. And then araw-araw ko din naman sinasabi sa kanila na, sorry, hindi naman ako gipit ngayon. So siguro kung kailangan ko, maybe that's the time na mag-explore ako ng credit to cash. Pero araw-araw siya. And even mga alas 9 ng umaga at nagihilig pa ako at tulog pa ako. Getting that call, nakaka-irritate talaga, nakakainis. And syempre, iniisip mo naman na baka importante to, something sa trabaho, telemarketer ni BPI. Or minsan, telemarketer ni One Hand. So yan yung pag-uusapan natin today at ano bang ginawa ko para matigil itong mga calls na to. Samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, disclaimer lang muna. Hindi ito 100% na sure, pero based on my experience, nung ginawa ko to, nawala na. Especially the BPI telemarketers, wala nang tumatawag sa akin. So, unang-una sa lahat, bakit nga ba tumatawag itong mga telemarketers na to? Tumatawag itong mga telemarketers na to, initiated originally yan by the company itself. So, kunyari, nag-apply ka ng BPI credit card or may BPI credit card ka. Kasama yan sa terms and condition na pinag-agrihan mo, nakokontakin ka ng mga telemarketers ni BPI. Or in that sense, yun nga, third party ni BPI. With One Hand naman, nasa terms and condition din yan na yung for promotions or what, pwede kang tawagan ni One Hand. And you can also check with your other loan service na tumatawag sa inyo dun sa terms and condition nila. Usually, meron talaga yan. Given na during that time na nag-sign up ka kasi kailangan mo ng pera at sinabi mo na, "Okay na yan, okay lang tumawag sa akin." pero later on, naiinis ka dahil tawag naman sila ng tawag sa inyo. Kahit meron kang explicit agreement dun sa terms and condition, wala ka na ba talaga magagawa? Currently kasi dito sa Pilipinas, wala pa tayong law na naipapasa about the do not call registry. So, ano ba itong do not call registry na to? So, basically, it's an annex or additional sa Data Privacy Act. Dapat kasama to dun actually, yung do not call. Wherein, if tawag sa'yo ng tawag ang isang telemarketer and then you requested, please remove me to your contact list and do not call me, kailangan nilang sumunod. So, right now guys, wala pang single law na nag-explicit say na mag-maintain ng do not call registry. So, sa states kasi, lalo na naging call center agent ako, meron talaga silang law na sinusunod nun. Na pag sinabi ng kausap naming mga Amerikano na, "Please stop calling me, please remove me from your contact list," then merong talagang listahan na nilalagay namin yung phone numbers nila para hindi na sila matawagan ng mga dialer. Even mga credit card collectors, pwede rin nila sabihin doon na, "Please stop calling me." Ayan. So, yes, hindi stop naman talaga yung pagtawag dahil may ilalagay na sila sa do not contact list. I'm really hoping na magkaroon tayo ng law na ganon. Pero maganda tong bill na to kasi it would protect us, consumer, sa privacy natin. And syempre, alam mo yun, ang hirap minsan kasi humindi sa mga sales talk. Lalo na ako, pag naipit talaga ako sa sales talk, okay, kailan kaya makakahanap na maka-exit dito? Parang ganon. Pwede pong nahayaan ko siya magsalita na magsalita. So, ayoko kasi yung medyo nakakabastos ako ng tao na, wait, hindi ko kailangan yan sa unang-una pa lang. So, ganun ako na natatrap ako sa isang sales talk na hinahayaan ko muna siya magsalita. Wherein, sa tingin ko, mali ko din na dapat sa una pa lang na sinabi ko na hindi ako interested para hindi na siya nag-aksaya ng laway. Anyway, so, ganun na nga. Ito na yung ginawa ko. So, tawag yung BPI. At one time na inis na talaga ako dahil kakagising ko lang. Sabi ko, "Miss, araw-araw na kayo tumatawag sa akin. Araw-araw din naman ako nagsasabi na hindi ko pa kailangan. Pwede bang pakitanggal na lang ako sa dialer nyo para hindi na ako tawagan? Lagay nyo na lang ako sa do not contact list nyo." And then sabi niya, "Sige po sir, I understand po, etc. etc." And then, baba. After that call kay BPI, wala na. As in, dumaan ng ilang araw, wala na ako natatanggap na call from BPI.
2 weeks, wala. As in, until today, mula nung huling tawag sa akin, wala na akong natatanggap na tawag. After neto, trinay ko rin siyang gawin kay OneHand. Si OneHand naman hindi araw-araw. Usually yan kapag may notification sa app nila na tipong, ay, may voucher ka, maybe you want to use, etc. So, tumawag din si OneHand. Sir, baka gusto nyo na pong avail ang offer natin ngayon. Meron po kayo 20% off sa inyong interest voucher. Okay, so sabi ko, subukan ko. Sabi ko, hindi ko pa naman din talaga kailangan ng cash. May cash akong hawak, so ayoko pa magdagdag ng kahit na anong bayarin right now. Also, pwede mo ba akong tanggalin sa mga marketing promos nyo? Kasi nakikita ko naman sa app yung mga sinasabi mong mga vouchers. And kung kailangan ko talaga, hindi syempre, titingnan ko na lang yan. And, wala na tumatawag sa akin. So, pero guys, disclaimer nga, sabi ko, hindi 100% na foolproof na mag-work. Kasi nakadepende pa rin talaga sa mga companies nila yan kung nagme-maintain sila ng do not contact list. Pero there's one memorandum from the Data Privacy Commission na pwede nating pagbasihan nito. So ito, under Data Privacy Act of 2012, sabi dito yung consent requirement. So the National Privacy Commission, NPC, tasked with implementing the DPA emphasizes that the need for valid and informed consent when contacting individuals for promotional or marketing purposes. If a telemarketer continues to contact a consumer who has explicitly requested cessation of communication, it could indicate an absence of valid consent. So meaning, kung gagamitin natin itong section na to ng Data Privacy Act, nasasabihin natin sa mga telemarketers or sa sales na Please remove me from your contact list. ibig sabihin lang nito is there is no consent available na nagsasabi na pwede nyo akong tawagan. Thus, dapat nga silang tumigil na sa pagtawag natin. Hindi ko sigurado to guys ha. Maybe if there's lawyer there, you can try to correct or let us know kung tama yung pagkakaintindi ko. Pero getting that information from the Data Privacy Act, well, pwede nating gamitin to na sabihin sa mga telemarketers na I would opt out from your telemarketing, stop calling me, remove me from your contact list, do not call me. And posible na nagme-maintain sila ng internal contact list nila, kaya tumigil sila because of the Data Privacy Act. So, you may want to tell those telemarketers na tumatawag sa inyo kung naiirita na kayo sa kanila na stop calling me and remove me from your contact list. Pero guys, hindi lang naman kasi phone ang way nila to contact. So, they can also send you an SMS. They can also send you a snail mail. So, at least nabawasan, okay lang naman siguro yung snail mail kung magpadala kayo ng mga promotion nyo. Pero may gumagawa pa ba nun sa ngayon? Kung meron, edi okay lang yun. At least hindi ka nababother sa current na ginagawa mo. At alam mo yun, pag natutulog ka, hindi ka makakatanggap ng tawag na pang-marketing lang pala. Anyway, sana may napulot kayo ditong information at baka pwede nyo ring subukan. And kung masubukan nyo na nag-work, yan, let me know din sa comment section sa baba. For our question of the day, how do you usually interrupt or say no sa mga nagsa-sales talk sa inyo? Kasi guys, sabi ko nga sa inyo, isa yan sa mga weak point ko eh. How do you say no na hindi nakaka-offend sa mga nagsa-sales talk sa inyo? Ayan. Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo. At shoutout kay Lay House Tour at Laurel Lay Valdez 7974. Sabi niya, BPI pero madami ako digital banks. Shoutout naman dyan, A at Lorelei Valdez 7974 or si Lay House Tour. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!